Pagkatapos ng 12 taong pagiging OFW, umuwi akong may dalang 8 milyon para sa pamilya ko, pero ang bungad sa akin ng sarili kong asawa ay, wala ka ng bahay dito. Hindi ko kailanman malilimutan ang araw na iyon. Ako si Rogelio, 47 taong gulang, isang VP sa Saudi Arabia sa loob ng 12 taon. 12 taon akong nagtiis sa matinding init ng disyerto, walang Pasko, walang bagong taon, walang kaarawan kasama ang pamilya. Habang ang ibang tao ay natutulog ng mahimbing, ako ay nasa construction site pa rin hanggang alas 12 ng gabi. Lahat ng iyon tiniis ko. Para sa pamilya. Para sa asawa kong si Marisa. Para sa dalawa naming anak. At para sa pangarap naming magkaroon ng magandang buhay. Sa loob ng 12 taon, halos lahat ng sahod ko ay ipinapadala ko sa Pilipinas. Hon, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala rito, madalas sabihin ni Marisa sa video call. At naniwala ako. Buong puso. Buong tiwala. Hindi ko alam na habang abala akong bumubuo ng kinabukasan namin, unti-unti naman niyang winawasak ang lahat ng pinaghirapan ko. 2 taon bago ako tuluyang umuwi, nakatanggap ako ng malaking bonus mula sa kumpanya. Naging supervisor ako. Nadagdagan ang sahod ko. Nakapag-ipon ako ng halos 8 milyong piso. Hindi ko sinabi kahit kanino. Gusto kong sorpresahin ang pamilya ko. Naisip kong umuwi ng walang pasabi. Gusto kong makita ang saya sa mga mata nila. Habang nasa eroplano ako, halos hindi ako makatulog sa excitement. Iniisip ko kung gaano sila kasaya kapag nakita nila ako. Ngunit hindi ko alam. Ako pala ang masasaktan ng sobra. Pagdating ko sa probinsya, diretso akong sumakay ng taxi. Habang papalapit kami sa subdivision kung saan itinayo ang bahay naming pinaghirapan ko, napansin kong parang may kakaiba. May bagong pintura. May bagong sasakyan sa garahe. Ngunit hindi ko pinansin. Siguro sorpresa rin nila para sa akin, sabi ko sa sarili. Pagbukas ko ng gate, tumigil ang mundo ko. May lalaking nakaupo sa veranda. Comfortable. Parang siya ang may-ari ng bahay. Napakunot ang noo ko. Lumapit ako. Ako si Rogelio, sino ka? Biglang namutla ang lalaki. Tumayo siya. Hindi makatingin ng diretsyo. At doon lumabas si Marisa. Pagkakita niya sa akin, para siyang nakakita ng multo. Rogelio. Nanlaki ang mata niya. Nanginig ang buong katawan. Surprise, nakangiti kong sabi. Pero walang sumalubong na yakap. Walang luha ng saya. Walang halik. Takot. Puro takot ang nakita ko sa mukha niya. Marisa, sino siya? Tahimik. Napakatahimik. Hanggang sa nagsalita ang lalaki. Sir, pasensya na po. Biglang sumigaw si Marisa. Tumahimik ka. Lalong bumigat ang pakiramdam ko. Magsalita kayo. Sigaw ko. Napaatras ang asawa ko. At pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, bumagsak ang mundo ko. Siya ang partner ko ngayon. Parang may bomba na sumabog sa tenga ko. Ano? 3 taon na kami. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ako makahinga. Hindi ako makapaniwala. 3 taon? Habang nasa Saudi ako. Tumulo ang luha ni Marisa. Ngunit hindi iyon luha ng pagsisisi. Luha iyon ng pagkakabuking. Nasaan ang mga anak natin? Tanong ko. Tahimik ulit. Hanggang sa lumabas ang panganay kong anak. Ngunit ang masakit. Parang estranghero ang tingin niya sa akin. Daddy. Hindi niya ako niyakap. Hindi siya ngumiti. Wala. Parang wala akong naging halaga sa buhay niya. Bakit? Mahina kong tanong. At ang sagot niya ang halos pumatay sa akin. Kasi wala ka naman dito habang lumalaki kami. Parang may kutsilyong tumarak sa dibdib ko. Paulit-ulit. Masakit. Napakasakit. Akala ko iyon na ang pinakamabigat. Nagkamali ako. Dahil maya-maya, tumingin sa akin si Marisa at sinabi ang mga salitang hindi ko malilimutan habang buhay. Rogelio, wala ka ng bahay dito. Parang tumigil ang oras. Ano? Nakapangalan na sa akin ang bahay.
Nanlaki ang mata ko. Paano nangyari iyon? Pinapirma kita noon sa mga dokumento na ipinadala ko. Bigla kong naalala. May mga papeles siyang pinirmahan ko noon online. Sabi niya para sa tax at permits. Hindi ko binasa. Nagtiwala ako. Mali pala. Nang gabing iyon, umalis ako. Wala akong dalang kahit ano. Nakaupo ako sa isang murang hotel. Mag-isa. Umiiyak. Pakiramdam ko na walan ako ng dahilan para mabuhay. Ngunit habang iniisip ko ang lahat, may naalala ako. Ang sikreto ko. Ang 8 milyong piso. Hindi alam ni Marisa. Hindi alam ng mga anak ko. Hindi alam ng kahit sino. Dahil hindi ko kailanman ipinadala ang perang iyon. Nasa sarili kong account. Ligtas. Buo. At doon nagsimulang magbago ang lahat. Makalipas ang 2 linggo, may tumawag. Si Marisa. Umiiyak. Humihikbi. Naloko kami. Sigaw niya. Ano? Yung partner ko tinanggay lahat ng pera ko. Tahimik lang ako. Pati kots. Pati ipon. Mas lalong lumakas ang iyak niya. At doon ko nalaman ang katotohanan. Ang lalaking ipinagpalit niya sa akin ay isa palang manluloko. Ginamit lang siya. Kinuha lahat. Iniwan siyang lubog sa utang. Nagkita kami matapos ang ilang araw. Mukha siyang 10 taong tumanda. Namamaga ang mga mata. Payat. Wasak. Rogelio, patawarin mo ako. Tahimik ako. Pwede pa ba tayong magsimula ulit? Tanong niyang umiiyak. Tumingin ako sa kanya. At sa unang pagkakataon, wala na akong galit. Pero wala na rin akong pagmamahal. Hindi. Tuluyan siyang napaluhod. Humagulgol. Please, T. Umiling ako. 12 taon akong nagsakripisyo para sa pamilya natin. Tumulo ang luha ko. Pero isang desisyon mo lang ang sumira sa lahat. Hindi siya makasagot. Makalipas ang 1 taon, nagsimula akong muli. Ginamit ko ang ipon kong 8 milyon para magtayo ng negosyo. Unti-unti akong bumangon. Unti-unti akong naging masaya. At higit sa lahat, natutunan kong mahalin muli ang sarili ko. Isang gabi, nakatanggap ako ng mensahe mula sa panganay kong anak. Dad, ngayon ko lang naiintindihan lahat ng sakripisyo mo. Pasensya ka na. Napaluha ako. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas. May nakaalala rin ang lahat ng pinagdaanan ko. At doon ko napatunayan ang isang bagay. Hindi lahat ng bifi na umuuwi ay may pamilyang naghihintay. Minsan, ang tunay na uwian mo ay ang sarili mong dignidad, lakas, at bagong pagkakataon para magsimula muli.